ang mula sa langit. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapabahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalimas sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mabigat pala to. Yun lang. Mabigat pala ito. Ang mula sa mabigat. Oo, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Abay, atin hong pakinggang mabuti sapagkat sa bandang huli-huli ito ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanyang puot ng Diyos. Paano ho yung hindi ho kinukonsider na Diyos ang Panginoong Hesus? Kuya Joe, ano po masasabi ninyo? Mga kapatnobay, ang mula sa langit, ayon po sa banal na aklat, ang Panginoong Hesus, ang minamahal na anak ng Diyos, nagmula sa itaas at dakila sa lahat. Sinugo po ng Diyos upang magpatotoo sa kaharian sa langit. Ibinigay po sa kanya ng Diyos ang kapamalaan ng lahat ng bagay sa langit. Ngunit ang hindi tumatalima sa kanya, mananatili sa kanila ang puot ng Diyos. Marami po ang hindi tumatalima at naniniwala sa Panginoong Hesus. Kaya mananatili po ang puot ng Diyos sa kanila. Ayon po sa banal na aklat, singdami ng mga buhangin sa baybaying dagat ang hindi maliligtas. Kaya pagsikapan po nating hindi mapabilang sa kanila. Iyan ang kinakailangan tayo mananalig. Yung pananalig natin, yun ang importante. Baka mamaya merong mga tao, merong kasing mananampalataya na hindi kinukonsider talaga, lalo na ang anak na talagang kasi mahalaga sa kanila yung sila'y nakadirect. Kuya, anong sa inyo nito? Alam niyo po talaga, pag si Juan ang sumula, talagang napakalalim napakalalim. Maging yung pagpapakilala niya, paglalarawan kay Jesus, malalim. Hindi yung basta sinabi si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi ganun Naroon yung pinakamalalalim na mga bagay-bagay na nilalagyan pa niya ng paglalarawan na ikatulad. Halimbawa, katulad nito, sabi niya, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. Mayroon pong paghahambing palagi, ipinakikita niya yung uri inuuri niya. So, naroon yung pinakamataas na pagkilala at paglalarawan sa pagiging anak at tunay na anak ng Diyos para kay Jesus. So, ang ibig iparating dito niya ng ating na si Juan ay bigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili na kilalanin ng gusto yung lahat ng bagay na pagiging anak ng Diyos ni Jesus. Kaya, ang problema nga dito, itong yung sinasabi rito, totoo na sa practical, maraming hindi naniniwala hanggang sa ngayon na si Jesus na nga, yung bugtong na anak ng Diyos, na pinadala, na siyang tanging tagapagligtas, at siyang makagagawa, at makapagliligtas sa lahat ng mga tao, sa lahat ng kinapal, at tagasunod niya. Ngayon, kung lilimiin po natin sa sa pangalawang bahagi nito,
Basahin po natin yung sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Kaya doon sa pagdating po nung kapanahunan na paalis na si Jesus, siya ang nangako na ibibigay ang Espiritu Santo na siyang gagabay. At ito isang malalim numuli na bagay Sino pa naman na makapagpapangako ng Espiritu Santo kung hindi siya galing doon at kung hindi siya bahagi doon? Walang maaari makapagpangako kung wala ka Pwede ka bang magbigay ng wala ka? Kinakailangan mayroon ka, may kapangyarihan ka, may kakayanan ka, at may taglay kang autoridad mula sa Ama. Sapagkat ang ipinapangako mo, Espiritu Santo So, makikita po kagad natin dito sa paglalakad na si Jesus, ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo, ay sadyang may autoridad ang kanyang lahat ng kanyang ginagawa. Minamahal ng Ama ang anak at ibinibigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ano pong ibig sabihin? Nasa kamay ni Jesus. Buhay mo, ang kaligtasan mo, ang lahat ng pangarap mo, ang lahat ng magaganap sa iyo, nasa kamay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung ikaw ay nananalig, kaya kung ikaw ay tumatalima sa Kanya, sa Kanyang mga sinasabi, sa Kanyang mga aral, at sa mga bagay-bagay na ninanais ng Diyos, nakatitiyak tayo, makakamit mo rin ang kaligtasang ipinangako ng ating Panginoon. Amen. Yan ho ang kay Kuya Ben na inyo napakinggan at tapos mapakinggan si Kuya Jo. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Langit at lupa, Kuya Ben, ang pagkikita. Ano po masasabi niyo rito? Alam mo, Kuya Men, maliwanag na maliwanag. Kaya na mas maswerte tayo sa mga eskribat Pariseo. O lalo higit doon sa mga dalubhasa sa Bible. Kasi tayo nananalig na si Jesus ay anak ng Diyos at si Jesus ay Diyos. So, yun ang pinanalagan natin Pero maraming dalubhasa, katulad ng mga eskribat Pariseo nito at saka mga sasabating ito, na magagaling pero ang alam lamang nila, diretso. Hindi nila nalalaman na ito nagsasabing ito galing sa langit. Saan ba pupunta yung galing sa langit, kundi sa langit din? Diba? Ngayon, kung siya'y anak ng Diyos, pinaniniwalaan natin anak ng Diyos, kasi Diyos siya. Pero pagkatapos, sasabihin natin, tao lamang siya. Mali yata. So, ito ang mga pangyayaring dapat nating pananaligan upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. So, sandaling hindi tayo hindi nanalig sa Panginoon. Sabi nga ni Kuya Jo, ay mananatili ang puot ng Diyos sa Kanya. Doon po sa Middle East, Jerusalem, marami pa rin naghihintay pa. Marami. Siguro, Kuya Min, sa mga Hudyo ngayon, marami na siguro yung 5% na mga Kristiyano na naniniwala si Kristo Diyos. Pero 95% ng mga Hudyo, wala, direkto doon sa Oo, may tanong pa rin yung kanilang mga mata ng Mesiyas.